Nandito tayo sa huling hangganan ng lalawigan ng Bulacan, ang bayan ng Doña Remedios Trinidad. Ang bayang hindi pa lubusang nasasakop ng komersyalismo. Ngunit alam nyo ba na may tagong bundok dito na nagsisimula na maging atraksyon sa nakararami? Ipapakita natin yan mamaya sa huling bahagi. At may isang mataas na lugar din dito sa bayan na to na halos kakaunti pa rin ang nakakaalam magpasa hanggang ngayon. Sa kabila ng magagandang atraksyon sa bayan na to, may isang nakakubling lugar na naghihintay lang madiskubre ng nakararami. Ito ang ating paksa sa episode na to. Kakampingan natin at aalamin ang mga bagay na meron sa nakatagong parte ng bundok na ito. Halina't maglakbay uli tayo dito sa gitnang Luzon. Simulan na natin ang kwento. Dito natin sisimulan ang kwento sa arko ng DRT. Kain tayo guys! Tayo ngayon sa Doña Remedios Trinidad. Sensya na, medyo may mga dumadaang sasakyan kasi nasa tabing kalsada tayo. Ano ngayon? Alas 11 na ng tanghali at naisipan namin ni Russell kumain. Kain tayo guys. Para mamaya pagdating sa camp, hindi na tayo chichicha. Diretso fellowship na. Fellowship na agad. Bintay pa namin si ewan, 1 oras dating si DJ. Kain muna tayo. Tapos mamaya, tingnan natin kung ano mga pwedeng mabili sa palengke sa ating kakamping. Alam ang ilan sa inyo familiar na dito sa may Doña Remedios Trinidad. Dito sa may arko mismo, meron sila mga makakain para sa mga riders na gusto mag-rides dito. May parisan dito, kasama may mga kainan, may mga merienda. Kain muna tayo. Napakabait nitong si Russell. Akalain mo bang hindi na niya kinain yung pagkain niya at binigay na lang sa mga aso? Bakit kamo? Ang lakas daw ng hangover eh. Lumaklak ba naman ng 3 gin kagabi? So guys, lalarga na tayo. Time check 11:42, mag-aalas 12 na. Nakapagtanghalian naman na kami dito para pagdating sa camp, wala na kaming gagawin. Magiinom na lang, no? Kasama natin JRG Travel Adventures. Tuloy na tayo sa biyahe. Mula sa Arco, mga 30 minuto pa ang biyahe natin papunta sa barangay kung saan tayo tutungo. At syempre, bago ang lahat, daan muna tayo sa pamilihan. Meron nga pala yan dito malapit sa kakampingan natin. Syempre, nandito tayo sa paborito nating lugar, ang O-Save. Lagi kong pinopromote tong O-Save, no? Mura dito, mura. Mura nga eh. Bibili tayo ng something na pwedeng Steak. magkukuking show yata si Russell eh. Masarap na ulam. Tingnan nyo guys, ano kaya masarap na uulamin natin? Dito mura eh, no? Tsaka siguradong sariwa pa kasi naka-fridge. Mag-ano kaya tayo? Mag-sardinas tayo. Ang paborito namin, sardinas. Iniisip ko pa kung ano masarap lutuin eh. Kasi pwede naman tayo makirep doon kila ate. Yan po. Ha? Ay, bacon pala yan. Ayoko ng pig eh. Wala ka, bawal yan, apatan yan. Ikaw naman nagpabukas. Ikaw naman bumayad. Hindi, apatan yan. Ah? Yari ka dyan. Oy, hindi ako yun ha. Guard. Libre na lang eh. Maghugas na lang ako ng plato. Joke lang. 184 oh. 184 lahat to guys. Ano lang natin mamaya sa camping. Japanese. Japanese yun. Pa ako dadaan ng dadaan, di ba tayo nagbabayad?
So nandito tayo ngayon sa mismong pamilihang bayan nitong Barangay Akle. Dito yan sa may parte ng Doña Remedios Trinidad. At nakita nyo naman kanina tayo ay namili lang ng ating uulamin para mamayang gabi. Hindi naman tayo maselan okay na tayo sa siomay. Japanese siomay naman yun At meron din namang mga ulam dala tong mga tropa natin dito. Tapos yung alak at inumin tubig, doon na natin bibili sa campsite. Para at least, siyempre, support na rin sa ating kakampingan. So yung ating kakampingan, pagdating doon sa Barangay Akle, magmula doon, yung manggagaling kasi tayo doon sa may arko ng DRT, yung pamilihan, kaliwa, tapos kanan naman papunta dito sa campsite. At ito yung mga makikita natin daanan. Expect nyo na meron tayong isang patarik na dadaanan, pero saglit lang naman kasi yung ating kakampingan nasa mataas na parte, kumbaga overlooking kaya expect nyo mamaya pag nandun na tayo sa taas makikita natin yung sunset, Mount Arayat at ibang parte ng Maynila. Kita rin, tanaw din dito kasi mataas to. Makikita nyo naman, paahon tayo. Alam ko kakanan tayo dito Alam ko kakanan tayo dito. Oh yes. Dito daan. Si Google Map pinapano tayo Ay, sige po. Pag natin pasok, di kakayanin. Lumubog na. Tulak. Nadali pa tayo, guys. Yan, nagbayad lang tayo ng environmental fee. Kasi nung nakaraan, nagbayad din tayo dito Papuntang Digos Hills, kakanan tayo dyan. Makikita nyo. Di po ba pa Digos Hills dito? Kakanan? Oo. Oh, barangay siya guys? Kamatsin. Health Station. Padigos Hills doon. Tapos, yung Mount Brigino po, saan banda? Ay, pasapang Bulak yan. Pababa pa doon. Malayo-layo dito na yan. Malayo yun. Malayo pala. Yung mga sa side trip pa natin. Pabalik. Sa kanya pa. Pabalik naman Sige po, salamat po. So ito, pinapakita ko na sa inyo kasi yung daanan. Kasi yung content naman natin talaga is more on informational. Bagay na tungkol sa destinasyon na pinupuntahan natin. And syempre, kasama na dyan yung dadaanan natin. Kung ano bang lagay, condition, para sa mga manonood, maging aware din naman. So bukod sa nagka-camping tayo para syempre para mag-enjoy din sa buhay natin, sinasamahan na lang natin ng informational kagaya nito. So medyo pag-akyat natin, medyo masukal lang talaga yung madadaanan natin, pero may mga kabahayan pa naman tulad niya, no? May mga residente rin naman. Tapos ingat lang kayo pagka maulan, madulas dito guys kasi yung mga lupa napunta din dito sa kalsada. Asahan lang din yun na may parte na kagaya nito na medyo hindi maganda ang kondisyon ng kalsada, tapos paahon pa siya. Ayan, tulad yan, yung mga butas-butas. Ngayon, kung pupunta kayo dito ng gabi, magdahan-dahan kayo kasi kung hindi nyo babagalan o talagang mamadali nyo pakyat, baka mapisod kayo ng mga lubak na yon. Delikado. Punta dito. Punta dito. Yung lilim ng parte na to ng kalsada. Parang ngayon ko lang nakita to. Parang wala dati to. RC's Place. Oo, wala dati. Parang ngayon ko lang nakita.
So tuloy-tuloy na ahon lang ito guys, pero hindi naman siya totally na isang diretsahan dahil uy, ang ganda! Ang ganda oh! Ito private property. Ganda oh! Hindi tayo makakapwesto eh. Kano kaya lupa dito, no? Baka gawing campsite, sana gawing campsite to. Wala kita view mo, no? Ang ganda overlooking yun. Pero mababa pa to, mataas pa tayo eh. Kaya nga. Tuloy tayo guys. Ganda overlooking. Malapit na tayo. Konting kembot na lang. Nandun na tayo sa ating kakampingan. Ito, ahon ulit. Ay, one bar na lang. Yari. Ito, Majacos Hill. Dito tayo. Uy. We are back. Nandito na ulit tayo, guys. Uy, si Ming. Ming! Hey! Hello, sir! Si ate ulit. Nahihiya. Nandito tayo sa La Horizonte, guys. At may bago silang iispatan dito, pinapaispatan na lugar. Saan ang babaan na ito, te? Nahihiya ka pa, te. Ayan, oh. Ayan. Ito parang di ko nakita dati to. Wala pa, hindi pa malinis yan doon. Anong gagawin nyo dito, te? Ito? Oo. Secret pa eh. Pagbalik mo. Oh, ba't may tent? Ay, madali lang pala babain eh, oh. Oh, Inaayos na nga kasi kaya. may hagdan na dito, yo. Pero narihanda na doon. Pag inuunti-unti na papunta. Pwede nyong ispatan na dito sa baba, guys. Kaso nga lang, wala kayong view dito. Magkaka-view ba? Lights din dyan. Ayan, oh. Ay, oo, may view dito. Eh, mukhang puputulin yung mga puno na to, ah. Wag, trim lang. Trim lang. Ayan, oh. May view din. Tapos, flinatland nyo na to. Para dito na kayo, dito na pepwesto yung mga camper. Ayan o, mga hammock area din. Oo. Magawa na pababa papunta. Ito rin, oh. Flinatland din, oh. Yan yung papuntang Sapa. Ito. Ay, may hagdan din pala papuntang Sapa, yun. Inuunti-unti na nga natin Oo. para ano. May hagdan din, eh. Pero, natamad akong babain, eh. Surprise na lang yan. Oo. Ito, flat, oh. Maganda dito. Kasya malaking tent dito, oh. Kasya malaking tent. Ganda. Maganda dito sa baba, ah. Ayun, flatland din, sample. Ayan, oh. Nilagyan na ng tent, sample. Ayan. Diyan natutulog si ate. Ayun yung Manila mga building kita. Oo nga, kita yung mga building, oh. Manila na yun? Hindi, mas kita dun sa taas pag nandun tayo. Mas maluwag kasi yung kita. Oo. Ang presko din dito, no? Parang hindi naman tutubuan ng damo dito, hindi naaarawan. Ganyan rin daw niya. Oo, konti lang. Kung ano lang yung naaarawan. Ayan, doon tayo pepwesto mamaya. Uukupahan natin yung bagong view deck. Uunahan na namin yun, te. Yung sino nagka-reserve doon, sabihin namin vlogger kami. May tuko, umaakyat to. Sa puno. Ayan, zoom natin. Ayan, oh. Ay, nawala. Ayan, oh. Tuko. Ayan. Ayan. Welcome back sa La Horizonte. Nga pala guys, hindi na ito yung La Horizonte na napanood nyo sa akin dati. Dahil may mga pagbabago na. Tignan nyo itong signage. Ayan, oh. Ang ganda ng signage, oh. Ganda ng signage, di ba? Improvement. At eto pa. Ito papakita ko sa inyo. Yung daanan dati, kung i-compare natin, lupa. Tignan nyo ngayon. Sementado na. Ayan, hindi pa nga lang tapos kasi lalagyan pa ng mga halaman dito. Halaman ganyan. Tsaka lupa pa siya ngayon kasi katapos lang ng summer.
Dati kasi nung nag-camp kami, madamo to. Tag-ulan na ngayon, patubo na rin yung mga damo for sure. Ayan oh. At ito, yan, papakita ko sa inyo yan mamaya. Sa ngayon, dito tayo mag-i-spot sa taas para overlooking yung ating pepwestuhan. Ayan oh. Dito tayo i-spot ngayon. Ang ganda. Dito na tayo pepwesto. So mamaya yung fellowship area natin dun sa taas. Ito pa rin naman yung itsura niya, yung taas. Ay, grabe. Ang daming pagbabago dito oh. May lababo na sila dito oh. May sink area na. Puntahan natin yan mamaya. May mga pagbabago talaga dito sa camp na to. Ayan yung dati nating pinwestohan, di ba? Ayan. Tapos, ayun oh, nagbago na oh. May harang na siya ngayon oh. Dati wala yan eh. Wala yan dati. Tapos dito tayo nagpwesto noon, ating fellowship area. Ano na siya ngayon? Maganda na yung pagkakakahoy niya. Ayan si. Ay ate! Mahihain talaga to si ate. Pinaganda mo yung campsite mo pero mahihain ka. Tumatakas bigla. Yung kahoy na ito dati puti, kung naalala nyo. Tapos nagtayo lang ng tarp dito, pinwestuhan natin nun. Parang fellowship area namin. Tapos, bukod dito sa view deck na to, may bago. Ayun yung bago nilang view deck oh. So mamaya kukumpletuhin natin yung tour dito, yung mga pagbabago dito sa La Horizonte. Sa ngayon magse-set up muna tayo ng ating tutulugan kasi time check 2:12 ng hapon na para at least makumpleto na natin yung ating pepwestuhan. Ayun. Karton tayo guys. Uy, thank you Sarah, thank you. Ayan. Yun ang kagandahan dito. Kung halimbawa magpipitch kayo ng tent, may mga available na karton para sa ilalim. Para sa ilan na baka maselan na maputikan yung kanilang mga tent or yung mga tawag dito, yung mga ground sheet, at least bago nyo ilatag yung ground sheet, merong karton sa ilalim. Tulad nito, nakairam tayo ng mga karton. Yung nga lang, pag ang hiram kayo nito, isasauli nyo rin. Kasi dun sa tindahan sa baba, dun nilalagay ito. So pagkatapos gamitin, titiklupin nyo rin, tsaka nyo babalik. Gusto nyo kinuha. Ayan. So yun ang kagandahan niya. Ayan, set up na tayo guys. Si Russell nagpapalipad pa ng drone. At nadali. Ano, tinangay ng hangin. Normal mode. So simple lang naman ang setup na gagawin natin. Paghagis ko nito, buo na to. In 3, 2, 1. Good. Ang bilis. Ang bilis ng ating pag-setup oh. Pagbato kasi, yun ang ginagamitan natin ng mahika. Kasi dati ako magician nung araw eh. Yung mga isang bagay, halimbawa, meron ako binatong itlog. Pagpasag ng itlog, manok agad. Tama si Russell oh. Ayan. Wala guys. Oo, ayan yung ano niya. Ayan yung kanyang tent. Tapos siguro di ko alam kung sa peso si CJ eh. Baka sa bubong na lang. Sa rooftop na lang si CJ. Nax, ang yabang, bago tent to. Nax, Desert Fox, yabang. Ang ganda ng ano dito, ang ganda ng kuha dito. Pero ang ganda ng thumbnail nito. Tapos isa pang tent dito. Oh, ganda. Simple lang naman, kagaya rin ng dati. Ganito lang setup natin, meron tayong unan. Kasi higaan natin na parang itlog. Tapos, kasya naman kahit one person tent to, meron tayong triangular space doon para sa mga gamit. Ayan. So, kasya naman yung mga bag natin. Nilagay pa natin yung helmet natin. Tapos mamaya, pwede natin ilagay yung charging station. Tapos, ang kagandahan kasi sa tent na to, yung kanyang mesh sa loob, hindi mo natatanggalin eh. Nakadikit na siya dito eh. Diba? Baga, napakita ko na to dati sa mga vlog ko, pwede nyong mapanood. Tapos, exoskeletal siya. Ikiklip mo na lang yung ito. Kaya mabilis na siya i-set up. Ayan siya. Ayan yung ating setup ngayon. Tapos, meron lang tayong charging station. Pakita ko na rin sa inyo na hindi to sponsored. Nakabili tayo ng Anker Solix C300.
So 300 watts siya. Matagal naman bago maubos. So far satisfied naman ako sa paggamit nitong power station na to. So hindi siya sponsored binili ko siya. At pahinga lang tayo dito saglit. Antayin lang natin si CJ. Kagigising lang daw ni Mokong Ang tagal Kung sino pa yung taga dito sa Bulacan, yun pa yung nahuling dumating. Ano na? 3:30 na. Ang ganda ng view dito. Tara, samahan nyo ako saglit at bisitahin uli natin yung tindahan dito sa baba. Kila ate. Uy, nagtitinda pala sila dito. Lazy Hitch Authorized Seller. Siguro may mga tindang hamok. Ate? Ay, hello po. Bibili lang po. Ano po yun? Ice and water. Galon po or bottle? Magkano yung galon? 50 po. 50? Pwede pumasok, te? Tapos yung yellow magkano? 10 po. 10 pesos isa. Unti-unti lang, no? Isa muna, no? Nagpapairam kayong pichel, te? Apo, nito. Pairam, isa lang muna. May mga tinda pa sila dito na chichirya, mga noodles. Ayan. Ito yung mga camping gears, ang dami Ito yung mga alak nila guys So may mga soft drinks naman dito. Kung wala kayong dalang soft drinks, kumpleto naman sila. Tsaka bottled water, meron din mga alak, ganyan, yellow. Pero tayo, order muna tayong tubig tsaka yellow. Piniram nila tayo ng pichel. Tapos ayun, gawa tayo ng isa dito. 50 pesos lang yan guys. Kahit di na kayo magbawa ng tubig, mura lang naman, 50 lang. Nililista na lang sa tapos bayaran natin tomorrow pagka tayo paalis na. Ayun, tabing kalsada lang siya. Ayan. Ganda nung kanilang bagong karatula dito sa harap. Yun nagligo lang tayo saglit dito sa kanilang CR. Pakita ko, ito yung isa sa mga update dito sa La Horizonte. Na dati kasi yung CR nila is gawa lang sa tent din. Tapos as in isa lang talaga yung toilet bowl. Ngayon, eto na. Sementado na lahat. Ayan. So may bidet, may bowl, may flush, may bidet. Dito na rin kayo maliligo. So may tabutin pa. So panlalaki to guys Meron din dito sa kabila. So yung sindihan ng ilaw niya dito. Ayan. So patay na. Sementado siya. Tapos may urinal din, dalawa. Para ito sa mga lalaki. Tapos kung gusto niyo magsipilyo, meron din naman silang lavatory dito. Ayan. Ganda ng update nila. Tapos sa pambabae, ganun din naman. May lavatory. Tapos CR, pag sa babae, 3. 2 toilet bowl, pwede maligo dyan. At dito rin, 3 pala. 3. So, hindi kayo mauubusan ng pepwestuhan na trono. So, kompleto. Kumbaga, syempre, alam mo naman, pagka umaga, mahaba-haba ang pila. Sigurado yan sa deposito. Dito, hindi kayo mangangamba na baka lumabas na yung dapat yung ilabas dahil meron na silang magagandang CR dito. At matapos ang 50 years, dumating din ang isa sa makakasama natin. May dumating tayong kasamang vlogger. Gala ni CJ. Naka-on ba yung camera? Naka-on pa yung camera. Naka-on pa yung camera. Ito mo, nagbablog pa. Ano na? Mag-aalas 6 na siya dumating. Kung sino pa yung malapit, yun pa yung late na. Napaka-presko at sarap lang talaga mag-relax sa lugar na to. Yung chef natin,
Nagbaon ng tuyong ginataang santol. Luto sa bahay nila. Masarap to. Nakatikim na ba kayo nito? Lalo na kung lalagyan mo pa ng napakaraming sili. Panalo to. Yung tuna, yung salmon. Puta, pag galing sa ano, walang hugas-hugas. So, sinapaw ka agad sa lutuan, no? Tapos, kain yung mga loko. Sarap pa, sarap pa. Anong banlawan? Tatamad mo naman, boy. Kain tayo, guys. Ang ulam namin ay Hokkaido. Salin-salin na lang. Boy Scout ka ba? Pag Boy Scout, pag nasa bundok ka, salin-salin na lang yan dyan. Dapat na daon ng saging tayo eh. Ayan. So, ang ulam namin, yung kaninang niluto ni Russell. Ano tawag yan? Sinantulang sili. Hokkaido. At meron tayong coke. Yung ating siomay ay tampulos na lang mamaya. Ayan. Kain muna tayo, guys. At para masarap ang ating Matapos kumain at kaunting pahinga, malamang alam nyo na ang susunod na mangyayari dito. As usual. Ayun. Ayan, inabutan ako ni Kuya, guys, ha. Ang lamig dito, no? Kung magka-camp kayo dito sa La Horizonte, expect nyo na sa gabi na malamig ang klima. Hindi naman siya sobrang lamig, katamtaman lang yung lamig niya. Tolerable yung lamig niya. So, nasa sa inyo kung magdadala kayo ng jacket. Pero kami kasi, kahit wala kaming jacket, meron naman kaming pampainit. Ayan. Tapusin lang natin yung gabi ng fellowship lang namin. Tapos, tulad ng sinabi ko kanina, bukas. Saan tayo bukas? Tour. Malalaman nyo bukas, may pupuntahan tayo. Patay si Oo. Ganda dito na dito kami ngayon sa guys. Napapayanig ko. Sa rooftop. Ayan yan sa baba may mga camper din na nakahamok. Doon, may nakahamok. Tapos ito yung setup natin dito. So pinayagan naman tayong gamitin itong rooftop na to para dito tayo tumambay mag-fellowship. Indian seat nga lang kami dito kasi parang feel at home lang. Ayan, so ganda ng paligid. Pero muna tayo, fellowship muna tayo. Morning good. At 8:40 na ng umaga dito sa campsite. Tinanghali tayo ng gising gawa ng malamig dito. Presko. Nasa taas din kasi tayo ng bundok at kita nyo naman overlooking din. Masarap yung tulog natin. Kasi nakatulog din naman tayo mga around 1 o'clock yata ng madaling araw. Kaya ayun, okay, maganda, malamig. Dami rin nagka-camp dito ngayon, mga family. May mga late na rin dumating, kaya tulog pa. Presko. Tara, labas tayo. Ang ganda na sana ng panahon ngayong umaga. Akala ko nga magiging maaraw bago kami umalis. Kaso, oh, guys. Tignan mo. Nagpa-foggy na ngayon. Magpapalipad sana ako ng drone kanina kasi 'di ba kanina nag-morning tayo. Pagka gising ko, masakit siyang ko. Share muna tayo. Paglabas ko, biglang sabi ko, puta, nasa ulap na ako. Eto na. Umambon na. Di tayo nakapagpalipad. Di tayo nabot ng pagpapalipad ng drone. Kinaya na ng ulap yung buong paligid. Tsaka umulan kanina. Umulan biglang bumuhos Gulat din ako Pero first time ko ma-experience dito sa La Horizonte yung ganito. Ayan Parang Baguio na naman. Okay guys, so habang umaambon pa sa labas, tambay muna tayo dito sa loob ng tent. Ganun talaga, wala tayong tarp samantalayin ko na rin yung pagkakataon para first time natin itong gagawin. May nag-request lang for shoutout. Unahin ko na si Magulito Adventure.
Yan, nagpa-shoutout siya sa atin. Shoutout sa'yo bro. At sana makapag-camping tayo soon. Kita-kits soon. Then, dito kay Aling Palaboy. Shoutout sa inyo. Schedule na natin. Sana makapag-camping din tayo soon. Mga nakaraang invite hindi tayo nakapunta. Gawa ng may mga ibang errands pa tayo. Mga ginagawa sa buhay na kailangan asikasuhin. Kaya yung mga schedules natin hindi nagtatagpo. Yan, kita-kits tayo soon. So yung mga previews nakalimutan ko na kasi may mga nagpa-shoutout din sa akin dati na mga ilan sa mga nanonood, mga subscriber natin, nakakalimutan ko. Gawa ng pag nasa camp na ako, usually nagfo-focus tayo kasi minsan pag nasa camp tayo pag halimbawa hindi tayo nagko-content, tahimik lang talaga. Gusto lang natin na mag-relax. Kaya nakakalimutan natin mag-shoutout. So yung mga nagpapa-shoutout dati, comment lang kayo dyan ulit para sa susunod nating episode makapag-shoutout ulit tayo. Anyway, silipin natin ngayon. Sana okay na yung labas para makapagpalipad na tayo ng drone. Ngayon parang foggy na naman Maambon kasi. Anyway, sana makapag-side trip pa tayo, makapunta pa tayo sa mga ibang destinations dito sa sa DRT Bulacan. Pero kung hindi man natin magawa, wala tayong choice, sa susunod na lang. Matapos ng ating overnight dito sa La Horizonte, side trip naman tayo. Mula dito ay mga 15 minutong biyahe lang naman patungo sa pupuntahan natin. Mula sa main road ay kakaliwa tayo sa ituturo sa atin ni Google Map. Ganito lang naman ang kondisyon ng ating mga madadaanan. At habang papalapit tayo ng papalapit ay lalong nagiging matarik at masikip ang kalsada. Pero kaya naman. At mararating rin natin ang bagong sumisikat na atraksyon ngayon. Ito ang Mount Brigino. So nandito tayo ngayon sa ating side trip. Ito yung sinabi ko kahapon. Although isa na lang yung magiging side trip natin ngayon dahil anong oras na. At nandito tayo sa Mount Brigino. So hindi na tayo akit sa taas kasi para pila mga nakapila sila, hindi pa nakakapasok So kung pipila pa kami doon, baka abutin kami ng ilang minuto sa paghihintay. So ito yung ating isang side trip na lang. Hindi na natin ikutin yung iba pang lugar dahil wala na tayong oras. Nababiyahe pa kami pa uwi, medyo malayo-layo pa. At papakita lang namin sa inyo yung drone shot nito dahil gusto lang din naman namin makita kung ano yung itsura netong lugar. So isi-share lang din namin sa inyo kung ano yung mga bagay na makikita natin dito sa Mount Brigino para makita nyo lang sa mga video namin. Yaman din lang na nagsa-side trip kami at gumagala-gala, pakita na rin namin sa inyo. So ito ang Mount Brigino. Sometimes we smile when we're mad, and some lines we wished we'd never said. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute, who you wanna be for a minute. Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you?